kulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nitong nakaraang Marso, ininunsad ng rescue ang U-Scoop segment. Kasabay ng panawagan na magpadala kayo ng video o mga larawan na nagpapakita po ng kabayanihan. At sa nakalipas na 2 buwan, marami ang tumugon. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa Visayas at Mindanao. At sa isang natatanging pagtatanghal, kilalanin natin ang mga U-Scooper at ang mga kwento sa likod ng kanilang mga video at litrato. Hoy, lulubog na! Hindi ko po alam kung sino po yung uunahin ko sa kanila. Basta inuna ko na lang po yung bata. Yung time na yun, hindi ko na inisip yung sarili ko. Gusto ko talagang tumulong. Kung ano man yung mangyayari sa akin, bahala na si Lord. Ang ginawa lang ng isa, umakyat sa bubong. Kasi yung tabi-tabi yan squatter. Yung sunog sa ilalim ng bubong, iniwasan niyang pumunta sa kabilang bahay para hindi na lumagana. Nakita ko yung crack dyan na then sabi ko, bakit ganito to? Hindi man lang nila inaayos ito. Sabi ko, what will happen pag may mga na disgrasya dito? Kasi parang hindi lang naman iisa yung napansin ko na crack na yun eh. Magandang gabi po, ako naman Arnold Clavio. Ito ang U-Scoop sa Rescue. Noong kasagsagan ng bakasyon at summer outing, isang hindi inaasang pangyayari ang nasaksiyan ng ating U-Scooper sa Matabungkay, Liang, Batangas. Pero ang grupo, hindi lang po nagdokumento. Tumulong din sila na makapagsalba ng buhay ng iba. April 22 po yon, mga around 3 o'clock in the afternoon. Nakita po namin na may nagbangga na 2 bangka. Nalulunod na po yung isang bata at bali nagpapanik na po yung mga nakasakay sa bangka. Yung sakay po ng bangka na po na yun, isa 8 katao po, 2 bata po, tsaka 6 na may edad na po. Yung isa pong bangka, papunta po sa palaot na po. Tapos yung isa, yung pauwi na po. Bali po yung pagka-uwi ng isa, nagkaano po yung nila, nagkabanggaan po. Tapos yun na po, yun lumubog na po. Tulukuyan po kami nung nagkakasiyahan po dito nung may narinig po kami nagsisigawan banda doon. Pagkita po nga namin, nagbanggaan na po yung 2 bangka. Nakalubog na po pala yung isang bangka. Bali doon po nangyari yun. Ang yung mga bata, yung isang bata, Safe naman yung nakasanto eh. Inisip ko pa na baka mapahamak yung bata kasi nga yung mga matatanda, yung karamihan hindi po marunong lumangoy. Alos wala pong marunong lumangoy. Bali yung mga kaibigan ko po nga, nagtalunan na sila sa ang gusto nga po namin matulungan po yung mga bata dahil nagpapanik na nga po pati yung mga babae. Nag-motivate sa akin tumulong dahil dun sa mga bata. Kasi kawawa yung mga bata eh. Halos lahat sila, lahat ng nasa taas ng bangka, wala silang life vest. Estimate ko sa lalim, 10 feet po siguro. Kasi kahit nung kasama kong matangkad na tropa ko, hindi niya na po maaabot yung ilalim. Hoy, lulubog na! Ganito po kalayo yung tinalong ko po noon, nilangoy ko. Mula po dito, mga 50 meters po or 75. Para po mailigtas lahat, naka-2 pong balik ako noon, yung time na yon. Kasi po, ang dami po kasi nila sa bangka eh. Hindi ko po alam kung sino po yung uunahin ko sa kanila. Basta inuna ko na lang po yung bata. Yung time na yon, hindi ko na inisip yung sarili ko. Gusto ko talagang tumulong. Kung ano man yung mangyayari sa akin, bahala na si Lord. Medyo masaya kasi alam ko sa sarili ko na marunong pala akong tumulong sa kapwa ko. Sa gitna lang kayo! Sa gitna! Yung mga naligtas,
nilagay po sa floating cottage. Ay, ligtas naman po lahat yung mga nandun sa bangka na tumaob. Wala pong dinala sa ospital. Naayos naman po. Pero yung nakabangga, hindi po nagpakita kasi dumiretso po sa may ibang bahay po, parang ganon. Kaya ako po siya kinunan para nga po makita ng ibang tao na kahit po na walang media, pwede po magbalita po yung simpleng tao. Kaya ako siya in-upload para kung sakaling may makapanood, maging babala sa kanila. Supposed to be yung mga boat operator, kumukuha pa yun dapat ng exam, katulad ng Certificate of Public Convenience. Lalo ngayon sa panahon to, itong summer natin, marami mga beach goer, marami nag-aalok na mga island hopping. Ang isang pwede natin i-ano agad dun sa mag-aalok sa atin ng bangka na magdadala sa atin sa ibang lugar, ay hanapin agad natin yung life jacket. Kung pang-10 lang yung bangka nila, dapat ay may 10 life jacket sila maibigay. Kailangan natin, kung may mga naging sakunan ng ganyan, kung pwede tumawag tayo sa pinakamalapit na Coast Guard para maka-responde agad ang ating Coast Guard. Kung hindi pa lumulubog ang bangka, mainam na dapat kalmado ka at kung makasuot ka ng life vest, yun ang makakaligtas sa sino man na nakasakay sa isang bangka na maaaring lulubog. Alisin lahat yung makakapabigat dun sa katawan. At kung nasa tubig na, huwag pa rin magpanik. Huwag masyadong maglalapit doon sa mga ibang kasama kasi maaaring sila yung humila sa iyo pababa. Kung ikaw ay nakakakita ng isang nalulunod na biktima, mainam na isigaw mo na may nalulunod. Nang sa ganon, lahat ng nakatakda o nakatalagang mag-lifeguard doon sa lugar ay mapupukaw yung atensyon at sila ang gagawa ng aksyon. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi rescuer talaga, ikaw ay maaaring makatulong pa din sa pamamagitan ng una, kausapin mo, encourage mo na pumunta sa gilid, kumampay. Kung meron naman kayong makikita na kahoy na mahaba-haba, pwede nyo iabot doon sa biktima at kapag nahawakan niya na, pwedeng dahan-dahan na hilain ang biktima papunta sa mababaw na tubig. Ang pinakamabilis na swimming style para makalapit doon sa biktima ay ang tinatawag na freestyle. At kapag ikaw ay malapit na bilang rescuer doon sa biktima, kakausapin mo yung biktima, magpapakilala ka at nang sa ganon kumalma. Front approach, ito-twist mo, yan. Bibigyan ng hangin, cross chest carry, ilalangoy niya na. Yun ay tinatawag na underwater approach. Ito ang pinaka-safe na approach ng isang rescuer sa biktima kasi hindi nakikita ng biktima kung nasaan yung rescuer. Ito ay gagamitin mo lalo na kung talagang in panic at hindi makikinig sa iyo yung biktima. Ang ginawa lang yung isa, umakyat sa bubong. Kasi yung tabi-tabi yan squatter. Yung sunog sa ilalim ng bubong, iniwasan niyang pumunta sa kabilang bahay para hindi na lumaganap. Mga video ng aktwal na rescue operation at kabayanihan sa gitna ng aksidente at kalamidad, maaari nang maitampok sa rescue. Pakaigan, i-upload lang ang inyong mga video sa www.uscoop.tv at mag-iwan ng impormasyon tungkol sa inyong nakunan. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan at contact number. Dahil dito sa rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.